Danny, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Hindi, oo, ha ha ha. Tirahin mo siya, tirahin mo siya, tirahin mo siya, tirahin mo siya. Yo, Danny, panibagong episode na naman tayo, pare. So, May snow at malamig na panahon. narito na naman tayo. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of Decay. May isa na naman kaming kamanghamanghang episode para sa inyo. Sa totoo lang, hindi pa namin alam dahil pupuntahan namin ang isang lugar na wala kaming alam tungkol dito. Sinasabing isa itong time capsule at lahat ng bagay ay naiwan doon. Nasa upstate New York pa rin kami. Papunta sa Timog pero marami pa kaming gustong tuklasin dito. Sabi nila, maganda raw ang pupuntahan natin, kaya tara at tingnan natin. Huwag mo akong batuhin ng snowball, tara na. Tara na, lahat tayo. Ang mapanglaw na ari-arian sa USA ay dating pag-ari ng pamilyang Johnson na yumaman sa negosyo ng langis. Matapos yumaman sa kaduda-dudang negosyo, sinimulan ng pamilya Johnson ang pagpapatayo ng ari-arian at kalapit na komunidad. Sa malawak na lupang nakuha nila, nagtayo ang pamilya Johnson ng maraming ari-arian at nagtatag ng isang komunidad na kalaunan ay naging isang kulto. Ang kanilang ambisyon na mamuhay ng hiwalay sa labas ng mundo ay nauwi sa madilim na direksyon. Iniwan ang mansyon ng Johnson at komunidad noong 2008 dahil sa malaking eskandalo at ilegal na gawain sa ari-arian. Konti lang ang alam dito pero siguradong dramatiko ito. Pagdating namin parang nagmamadali silang umalis dito. Hindi nakakandado ang pintuan sa harap ng gusali. Sa loob, nakita namin ang malinis at hindi nagalaw na abandonadong mansyon. Di kami makapaniwala na 15 taon na itong abandonado. Sama kayo habang nilulutas namin ang misteryo ng misteryosong mansyong ito. Wow, ang tanawin mula sa lugar na ito ay talaga namang isa sa pinakamagagandang tanawing nakita ko. Habang nakaupo ako dito sa labas sa kanilang duyan, naiisip ko lang kung ano kaya ang pakiramdam noong nakatira pa rito ang mga tao, noong gumagana pa ang lahat. Lumalabas sila dito tuwing umaga para magkape. Kami ni Danny nag-uusap lang tungkol dito. Gustong-gusto namin ang lugar na ito. Ang tanawing to, ang tanawing nababalot ng niebe ay Gustong-gusto ko sanang tumira dito. maganda. Nag-research ako tungkol sa lugar na ito at nalaman kong dati itong pagmamay-ari ng pamilya Johnson, isang Amerikanong pamilya sa industriya ng langis. At ito ang estate na binili nila mula sa perang kinita nila. Dati, nakatira sa paligid nito ang mga kaibigan, pamilya, manggagawa at tagapag-alaga. Pero ang lupang kinatatayuan natin ngayon ay dating kanila. Ito ang dati nilang kayamanan. Nakakita ka na ba ng ganitong swimming pool? Really frozen No. over? Na ganitong nagyelo ng buo? Hindi pa. Marso na ngayon, Danny. At may niebe pa rin bumabagsak. Ika-10 ng Marso ngayon, mga kaibigan. Kung gusto nyong malaman, palagi kong inilalabas ang mga video ko ng medyo huli. Pero ika-10 ng Marso na ngayon at ganito pa rin ang panahon. Hindi ko pa ito naranasan sa buong buhay ko. Sa tingin mo ba ligtas maglakad sa pool? Hindi, pero susubukan ko pa rin. Hindi talaga kita pinapakinggan, Danny. Alam mo ba yon? Hindi talaga siya nakikinig sa akin. Delikado yon at di kailangan. Alam kong gusto ko talagang makita yon. Hindi pa ako nakalakad sa nagyelong pool. Pero gaya ng nakikita mo, dati itong pool ng pamilya. Johnson, dati dito naglalaro ang mga bata. At ngayon iniwan na lang itong wasak at walang tao. Gaano kalaki ang lupa nila, pare? Sobrang laki, grabe. At yung mga bundok sa likod nito. Wow,
Tapos unang sulyap mo pa lang sa napakalaki nilang mansyon. Sige, ikutin natin ito. Dati, mga pintuan ito na papunta sa kusina. Yan ang sinasabi ko kanina. Pwedeng pumasok dito ang mga tao, lumabas dito tuwing umaga, umupo sa kanilang duyan, mag-enjoy sa tanawin doon, at may latch pa dito. Papunta yon sa basement ng lugar. Pupunta tayo sa basement mamaya, kasi mukhang imposibleng makapasok dito papunta roon. At syempre, sobrang yaman ng mga ito. Makikita mo na may 3 garahe, kaya malamang may ilang sasakyan sila. Siguro mga mamahaling kotse at sports car din, at malamang mahal din ang mga iyon. Silipin natin ang garahe kung may natira pa. Pasok ka, pare. Salad. Nandito pa rin ang lawnmower. Ginagamit ng mga caretaker ang lawnmower na ito noon para tabasin ang damo sa buong property. Wow, siguradong malaking trabaho yon. Baka ilang araw din bago matapos tabasin lahat ng damo. May naiwan pa ngang chandelier dito. May nakapaskil ding karatulang for rent. Kaya marahil pinarenta nila ang parte ng property noon. Siguro, May pagkain pa rin doon, pero madumi yan. Pagkatapos, papasok na tayo sa main part. May golf cart sila sa ibaba. Danny, Wow. talagang kamangha-mangha ito. Itong mga taong to, dahil sobrang yaman nila, siguro nag-golf sila. Sigurado ako. at siguro mas madali ring lumibot sa property gamit ang golf cart. Sa golf cart, madali lang gumalaw at may stopper pa ang mga gulong kaya madaling imaneho. Para pang off-road pa ang gulong nila. Wow! May ilang bahagi ng kasangkapan mula sa mansyon o mga gusali sa labas na naiwan dito. Sige, pati mesa doon sa ibaba. At isang display cabinet. Ngayon makikita natin ang tanawin mula mismo sa mansyon dito. Wow. Sobrang laki ng property na ito. Sa palagay ko, ito na ang pinakamalaking na feature namin sa Estados Unidos. Magugulat ka sa mga makikita mo sa loob niyan. Napakaganda ng arkitektura mula sa labas. Gusto ko yung pagkakagawa ng kahoy na pinagsama sa mga bricks sa labas. Nagbibigay ito ng kakaibang itsura sa property na ito. Makikita dito ang pasukan na may haligi at ulo ng leon sa gitna. Papasok ako dyan maya-maya lang. Una, hayaan mong ipakita ko pa sa iyo ng kaunti pa. Dito sa bandang ito, meron pa silang patio dito sa labas. Napakaganda talaga, tatalon ka dito. Grabe, makikita mo na bukas pa ang ilaw sa labas. Grabe, sobrang sira na talaga ang ventilador na to. Yung mga ilisi ng ventilador ay nakalaylay na dahil sa moisture sa paglipas ng mga taon. Tapos bukas pa rin ang ilaw. Sa tingin mo, gagana pa kaya ito? Danny, ewan ko, siguro. Oh, Kakabukas ko lang nito. Sige, mag-iingat ako. Ayokong masira ito pero hindi ko na ito maabot. namatay ba? Sa tingin ko, oo. Nakakita ka na ba ng ganun dati? Grabe naman. May fireplace pa sila dito para mas lalo nilang ma-enjoy. Sa malamig na gabi ng taglamig, pwede silang magsama sa paligid ng fireplace. Naiwan pa rin dito ang mga gamit. Sa ganda ng tanawin sa paligid nito, halos huminto na ito sa pag-ikot. Titingnan ko kung kaya kong patayin ito mula sa loob. Sige tol, tingin ko oras na para pumasok sa magandang gusaling yan. Tara na.
Handa na akong pumasok dito. Narito ang ulo ng leon. Katukin natin ang pinto at tingnan natin kung makakapasok tayo rito. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa magandang ari-arian na ito. Anong lugar itong napuntahan natin? Gusto ko talaga yung pasukan na dinaanan natin. Magagandang bintanang salamin, mga bintanang may tingga. Pumasok sa bahay ang mga may-ari ng ari-arian. Nagtataka, siguro oo, kasi bukas din ang ilaw sa labas. Sa bawat sulok ng ari-arian na ito, gumagana pa rin ang kuryente. Bro, hindi ba nakakabaliw yon? Espesyal talaga yan para sa Estados Unidos. Sige, meron tayong maliit na coat closet dito. May naiwan pang mga coat ng dating may-ari dito sa loob, si Ginoong Johnson na dating nakatira dito. May ilang pambabaeng damit sa likod. Sige. At pagkatapos ay papasok tayo sa unang kwarto ng bahay. Bro, grabe. Yung ilaw sa labas at yung ilaw na may ventilador ay bukas pa, umiikot pa rin. Patayin natin yon, tingnan natin. Oh, humihinto na siya. Mas okay na yan. Ayokong iwanang bukas yon, pero welcome kayong lahat dito sa loob ng sala, sa living room. Wala nang masyadong personal na gamit na naiwan sa mga kwartong ito at sa bahay na ito mismo. Pero lahat ng nandito ay dinisenyo ng perpekto. Ang una kong napansin dito ay itong magagandang leather na sofa. Malaking salamin sa itaas at crown molding na nakapalibot sa buong kwarto. Siguradong ang ganda noon, Danny, nung gumagana pa ang fireplace at may mga tao sa harap nito. Masarap ang isang baso ng whiskey pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Naiisip mo ba yon? Paliwanagin ang malaking kwartong ito. Magandang disenyo sa loob niyan. Palagi kong tinitingnan kung may natitirang abo. Dahil ipinaparamdam nito sa akin ang mga huling sandali na nandito ang mga tao. Mukhang walang laman, pero malamang Italian marble ang ginamit sa fireplace. At dito sa gitna, dati itong sitting area kung saan sila nagtitipon-tipon tuwing gabi. At mayroon pang magandang piano na nakatayo dito sa sulok ng kwarto. Nakita mo na ba ang brand na ito dati? Baldwin? Baldwin, hindi. Hindi ito mula Europa, tingin ko. Ginawa ito sa Estados Unidos. Buksan natin ito at tingnan kung posible. Danny, pwede mo bang pindutin ang key? Tingnan kung gumagana pa. Ay, naipit sila. Naiipit talaga. May pugad pa ng daga sa loob ng piano na ito. Grabe naman. Gusto ko talaga ang estilo at kulay nito, lalo na yung kulay cream. At talagang bumabagay yon sa mga sofa na nandito sa kwartong ito. Sobrang gusto ko talaga ito. At pati na rin ang isang grandfather clock dito sa sulok ng kwarto, Tempus Fugit. Ito ba ang lugar kung saan mo itatago ang isang baril? Sa Amerika. Amerika? Masasabi kong oo. Maganda ang disenyo at pagkakagawa ng orasan dito. Wow. Napakaganda nito. Oh, heto ang isa pang pinto. Pasok tayo sa kwartong ito. Meron silang dobleng pasukan. Oh, medyo kakaiba, di ba? Pwede ba nating buksan ito? Mukhang naipit ito. Oo. May butas dito sa gilid ng pinto, kung saan pwede tayong sumilip sa gilid ng bundok sa likod nito. At makikita mo na may ilang mga haligi pa nga sa harap niyan. Kaya malamang ito rin ang parehong pintuan tulad ng nasa harap ng bahay. Wow! At sa likod nito ay ang hagdang paakyat sa itaas na palapag. Bago ang lahat, ipapakita muna namin ang natitirang bahagi ng lugar na ito sa ibaba. Maganda rin ang cabinet dito. Tiyak na may disenyong Asyano ito, isang antigong piraso mula sa Asya.
Malamang galing sa bansang Hapon, napakagandang piraso. At dito tayo dadalhin sa kainan, ang dining room kung saan nabubusog ang lahat at kung saan naghahanda noon ng pagkain ang ina ng pamilya para sa kanilang lahat. Ang astig na buong mesa ay may salamin sa ibabaw nito. Oh. Kung titingala ka, makikita mo ang sarili mo roon. Bawat kwarto rin ay may sariling fireplace. Marble na fireplace. Nasa harap pa rin ng fireplace ang mga gamit nito. Lahat ay maganda ang pagkakadisenyo. Talagang maganda. Gustong-gusto ko kung paano nagtutugma ang lahat dito sa bahay na ito. Danny, Ang kulay krema at puti, yun din ang sasabihin ko. Parang itong puting kahoy. Mga pader. kailangan ng maraming pag-iisip at detalye sa paggawa ng lugar na ito. Sige, nandito na tayo sa kusina. Tingnan mo itong napakagandang kusina na nasa harap natin dito. Sa tingin ko, wala ni isa sa pamilya ang nagluluto dito. Malamang masyado silang mayaman para gawin yon. May mga katulong at mga taong nag-aalaga sa kanila. Grabe, sa tingin ko ito dati ang alarm ng lugar na to. Diyos ko, kumikislap lahat ng ilaw sa loob. Sana hindi natin na-trigger ang alarm. Pero bukas ang bahay mula harap hanggang likod. Grabe yon, may maliit na pintuan dito. Built-in cabinet lang pala. At may palikuran din katabi ng banyo, may inidoro sa tabi ng kusina. Ano ba to? Literal na inidoro talaga. Karaniwan ba talaga yan sa Portugal? Oo, kasi nung araw palaging katabi ng kusina ang banyo. Pero matagal na yon, alam mo na. Parang matagal na talaga, mga siglo na ang nakalipas. Oh, hindi ka makailan lang. Ang ganda ng kusina dito, yung marble na ibabaw. Siguradong sigurado ako na Yeah, of course. gumagana pa rin ang ref. Ang galing. Tingnan mo kung may tubig pa. Hindi na gumagana yan. Malamang nagyelo na ang mga yon. Oo, siyempre nagyayelo sa labas. Baka gumagana pa. Pero nagyelo na ang mga tubo. Oh, may mga naiwan pa dito sa loob. Gaya ng nakikita mo, may mga panlinis pang naiwan dito. Talagang curious ako. Oh, tingnan mo ito, Danny. Naiwan pa ang mga appliances. Akala ko wala nang laman lahat. Naiwan dito ang mga appliances. Hinahanap ko ang petsa kung kailan ito iniwan. Wala pa akong nakikita. Wow, tingnan mo itong lutuan dito. Itong kalan. Mukhang galing yan sa isang restaurant o hotel. Oh, Pero hindi normal na bahay o hindi ito isang normal na bahay. Pero, hindi ito isang normal na bahay. oh, Talagang hindi. grabe talaga. At itong malaking marmol na mesa, siguro dito ko inihanda ang mga putahe. Ay, di ko pa pala nakita ang parting yun ng kwarto. Tingnan mo ito. Dito parang lugar ng almusal. Ang mga tao sa bahay ay pumupunta rito tuwing umaga, nag-aalmusal, at pagkatapos ay tinitingnan ang gilid ng bundok sa likod ng kanilang bahay. Napakaganda nito. Para talagang Alice in Wonderland ang itsura. Oo, ganun nga. Talagang kahanga-hanga siya. At meron ding fireplace sa kwartong ito, pati na rin ang fire screen sa harap nito. At meron pa ring ilang piraso ng kahoy na naiwan doon. Grabe, nakakabaliw. Sige, may isa pang pinto dito. Tingnan natin. Isang dungeon. Handa ka na bang pumasok? Sa dungeon? Oo, kunin mo ang ilaw. Pasok tayo. I-explore natin to. Palagi kong gustong pumasok sa mga basement ng mga ganitong lugar. Para sa akin, ito talaga ang tunay na adventure. Lalo na sa mga malalaking bahay at mansyon na katulad nito. Hindi mo talaga alam kung ano ang aasahan mo sa loob nito? Tingnan mo ito, Danny. Ang una nating nakita ay isang pizza oven. Wow!
Mukhang mahilig talaga sa pizza ang mga tao dito. Kasi kung magpapakabit ka ng ganito, madalas kang kumain. Wow, Anong nangyayari? muntik ko nang mabutas ang sahig. Talaga. Oh, tingnan mo. Ay, ang weird nito. Sa tingin ko, dumi o semento ito na talagang nagbiyak-biyak at nabasag. Mukhang kusina talaga ng restaurant ito. Talagang mayaman sila, may pizza oven pa sila, tapos ito pa. Grabe pare. Lahat mula kuryente hanggang internet, nandito pa rin. Oh, para sa'yo to, Danny. May karaoke machine dito na nakakalat sa sahig. Kilala mo ba si Dean Markley? Hindi. Mahilig si Danny sa musika, pero hindi niya kilala ang taong ito. Hindi, wala akong speaker, hindi ako ganun. Mag-usap tayo sandali, kumanta tayo ng isang kanta. Hindi, wag tayong kumanta ng kanta. Oras na siguro para umakyat tayo sa itaas ng bahay. Tara na. Punta na tayo doon. Ang tanawin mula sa itaas na palapag, tingnan mo ang kagandahang ito sa harap natin. Sige, handa na akong umakyat doon. Let's go, let's go. Laging napakalinis ng mga property na ito kapag nililibot mo at tinitingnan ang lahat. Detalyado ang lahat. Tingnan mo kung ano ang nasa harap natin. Literal na may seating area tayo sa itaas ng hagdan na parang wala namang talagang umuupo dito. Hindi ito lugar kung saan ka magpapahinga o kung ano paman. Uupo ka at magbabasa, makikita mo ang mga estante ng libro. Oo nga, siyempre, punong-puno talaga ang mga iyon nung panahon na yon. May radiator pa nga sa ilalim nito, pati yung grill ng radiator ay may disenyo pa rin. May disenyo. Oh, Grabe talaga. Sige, aling side ang gusto nating unahin? Sa tingin ko, ay, may nakita akong banyo dun sa taas. Ang galing nito. Si Danny nakahiga sa bathtub na tunoon, tanaw ang view sa likod, may hawak na baso ng alak. Talagang kamangha-mangha. Meron tayong CR doon sa ibaba. Mas malaki ito, ang banyo. Parang bathtub ito na bagay sa loob ng Kastilyong Pranses. oh, lalo na sa gitna ng banyo. Oh, talagang napakamarangya niyan. Oh, at pati na rin ang shower. Tama, eksakto. Dobleng kombinasyon. Madalas namin itong gawin sa Belgica at Netherlands. May shower at bathtub kami Pero magkasama sa isang lugar. sa iisang lugar. Oo, Magkaiba ito. hindi. Meron kaming bathtub at shower. Mayroon kaming bathtub at ang shower. Oo, ginagawa rin nila yan sa Estados Unidos. Pero sa Netherlands at Belgica, kadalasan hiwalay ang mga yon. Sige. Okay, kaya naging interesante sa akin nung pumunta ako sa Estados Unidos na hiwalay ang mga yon. Pero ganun din sa Portugal. May kaunting pagkabulok dito sa lugar na to. Kita mo, natatanggal na ang pintura sa itaas na palapag dito, pati na rin sa mga pader. Parang sinasabi nitong iniwan ang lugar na mga 5 hanggang 10 taon na ang nakalipas, pinakamatagal na. O baka mas maikli pa ang iniwang panahon. Siguro depende. Depende sa pintura. Kung maganda ang pintura or hindi maganda. Tama yan. Isang magandang kahoy na kabinet na nakatayo dito sa kwartong kakapasok lang natin, may mga hinabing basket sa ibabaw nito. Ano to? Sa totoo lang, wala talaga akong ideya. Sige, ilalapag ko muna to sandali. Ipapakita ko sa'yo. Ang curiosity mo. Oo, palagi akong curious. Sobrang curious talaga. Mayroong basket,
Oh, Russian doll yan. Grabe, may isa pang basket. Russian doll to. Parang hindi ito matatapos. Oh, Ay, hindi. Ito na ang huli. 3 basket na lang. nalungkot ako. Naghihintay pa ako ng mas marami. Oo, ako rin. Inaasahan ko mga 10 basket pa. Napakaliit niyan. Pero pati na rin itong mga ito. Oh, Pati na rin sa basket at ang basket sa loob ng isa pang basket. wow. Sobrang tindi. Sige, ibabalik ko ito mamaya. Iiwan ko muna ito ng ganito ngayon. Isang magandang kwarto dito. May maliit na sala kung saan pwede kang mag-relax, magbasa ng libro, at mag-enjoy. Makikita mo rin na yung frame ng pintuan dito ay medyo nakatagilid. Parang lumalawak sa bandang iyon. At itong pinapasok natin ngayon ay siguradong dating master bedroom kung saan natutulog ang nanay at tatay ng pamilya, sina Johnson. Mayroon ding dressing area sa bandang ito. May mga naiwan pang damit sa sahig. Ito ang mga damit mula sa dating nakatira rito. Makikita mo pa nga ang ilang sapatos na naiwan dito. Oh, at itong bahagi na ito ay punong-puno rin ng mga sombrero. Gusto mo ba ng souvenir mula sa New York? Hindi. Mahal ko ang New York. Ang ganda. At dito sa gitna, sa hindi malamang dahilan, may antigong mesa na basta na lang inilagay sa ibabaw ng tambak ng mga damit. At para naman sa mismong kwarto, may magandang Viktoryanong sopa na nakatayo dito sa sulok ng kwarto. Maganda ang disenyo nito. Gustong-gusto ko ang upholstery nito. Sa kasamaang palad, sira na ito pero pwede pang ayusin. Napakagandang gamit. Ang kama ay nakaayos pa rin sa tabi nito na may mga unan sa ulunan. Magaganda ang mga disenyo ng bulaklak doon. Kahit ang maliit na orasan ay naiwan pa rito, ang alarm clock ay mukhang maleta. Towns Company, Toast Company. Ngayon ko lang narinig pero gawa ito sa China. Tulad ng lahat ng bagay. Makikita mo, mga naninigarilyo rin ang mga tao dito. Mayroong ashtray sa dulo ng kanilang kama at lahat ng mga kasangkapan ay magkakatugma rin sa kwartong ito. Sobrang gusto ko yan. Tingnan mo itong upuan. Parang upuan ng prinsesa. Tama, bagay talaga siya dito. Hindi siya naiiba. Talagang hindi. Gustong-gusto ko yung tansong kulay dito sa taas at yung kulay rosas na tela dyan. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Oh bro, Nakuha natin ang unang mga alaala at litrato. litrato ng mga taong naiwan dito. Tingnan mo ito, siguro ito ang pamilya Johnson. Sila ang mga taong nakatira dito. Isang lalaki, isang babae, isang batang lalaki at isang batang babae. Isa pa itong litrato nila, mukhang mas matanda na sila dito. Wow! At narito rin ang litrato ng dalagang nakatira rin dito. Kita mo, dito mga 8 hanggang 10 taong gulang siya. Tapos pagdadalaga na siya dito. Mapapansin mo. Sige, pero wala akong litrato nila nung matanda na sila. Kaya di ko alam. Baka lumipat sila o iniwan na lang itong bahay. Di ko rin alam ang dahilan. Siguradong maghahanap pa ako ng karagdagang impormasyon tungkol dyan. Sa tingin ko, naging kwarto rin ito ng bata dati. Siguro nung batang lalaki. Ano kaya ang meron dito sa loob? May naiwan pang mga porselana dito sa cabinet. May isa pa nga na may selyo sa ilalim. Medyo interesante ito. Wow! Oh, mga lalagyan ito ng kandila. Palagi akong natutuwa kapag nakakakita ng ganito. Noon, naglalakad ang mga tao sa loob ng bahay bago pa naimbento ang kuryente. Pero hindi dito. Ang tinutukoy ko ay yung mga lumang makasaysayang bahay. Pero syempre, kapag nawalan ng kuryente, kandila pa rin ang ginagamit nila. Maaari pa rin nilang gamitin iyon. Yun na yun. Oo, dito banda. Tinitingnan ko itong bote ng tsa dito. Ang ganda ng Asian na takure ulit. Tingnan natin kung gawa rin ito sa China.
gawa sa Macau. Ayos, astig. Nasa Asia din yon, pero hindi gawa sa China. Sige. Tingnan natin kung saan tayo pupunta. Ito ang pintuang ito. Ito ang daan papunta sa labahan ng lugar. Ngayon, pwede na tayong maglakad pa at makarating tayo sa huling bahagi, ang huling kwarto. Na isa ring medyo magarang kwarto o dating magarang kwarto. Nasa ibabaw na ng isa't isa ang lahat ngayon, gaya ng nakikita mo, night set at lahat, pero nagtutugma pa rin. May ilang florera na naiwan dito. At ito rin ay may sarili nitong banyo. Ang freestanding bathtub sa likod. Pero nakakagulat, walang shower, Danny. Walang shower. Sige. Hindi, o baka dito sa kwartong ito. Hindi ito. Hindi ito ang shower. Sige, ito ang labas dito. Kaya itong kwarto na ito ay may maliit na patio, maliit na terasa na pwede nilang lakaran. Oo, nabubuksan pa rin ito. Wow. Pwede mong tingnan ang ari-arian nila, umupo ka sa labas. Talagang kamangha-mangha ito. Wow! Perpekto ang panahon ngayon para kunan ng video ang property na ito. Oh. Danny, gustong-gusto ko ang pag-video sa property na ito. Hindi ito katulad ng iba naming mga pag-explore na karaniwan naming ginagawa. Wala masyadong alaala na naiwan sa lugar na ito. Makikita mo naman na may mga kwento talagang nangyari dito. Ang pamilya Johnson, ang pamilya Oyel na tumira rito. Kamangha-mangha makakita ng ganitong property sa Estados Unidos. Isa ito sa pinakamalalaking na video namin. Sa Estados Unidos. Oh. Oo, maganda. Hindi sa buong mundo. Yeah. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat ng sobra sa panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel kung bago ka dito, at pindutin mo na rin ang bell notification button. Kung gusto mong makipag-usap sa akin, mag-iwan ka ng magandang komento sa comment section. At isa pang bagay na gusto kong sabihin, oo, medyo mahal talaga ang mga expedition na ito. May link sa description para sa Patreon. At talagang ma-appreciate ko kung susuportahan mo kami doon. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na adventure. Paalam!